dakila at payapang araw po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ito po ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, ang bayang hinirang ng Panginoon na kanyang maging dakong tahanan, magpakailan, kailan pa man. Amen. Tayo pong lahat ay patuloy na nagagalak na umawit sa Panginoon. At nalalaman po natin, mga kapatid, na ayon sa inibula ng banal na propeta Isaiah, na lahat ng pinagtutubos ng Panginoon ay mga babalik at mga sisiparawang nag-aawitan sa Sayon. Amen po ba, mga kapatid at mga kaibigan? Yan po ay matusumpong ang nakatala sa aklat ng propeta Isaiah, kabanata 35 at talata 10. At yan po ay isang dakilang kagalakan na isinilid sa ating puso at sa ating pag-iisip ng ating Panginoon, sapagkat tayo nga ang tunay na bayan na hinahanap ng Panginoon na magsisiawit ng awitin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kanyang dakilang pangalan. Kung kaya't mga kapatid at mga kaibigan, bago po tayo patuloy na maghain ng pag-aawitan sa ating Panginoon, pakalimiin po nating mabuti yung katwiran bago po tayo magsiawit. Ano po ba ang laman ng ating mga awitin? Mga kapatid at mga kaibigan, hayaan niyo pong pagtibayin sa atin ng Panginoon kung ano po ang dapat na maging matibay na ating pananganan. Ano po ba ang nilalaman ng ating mga awitin? Kaya tunghayan po natin ang katwiran na masusumpungan po sa aklat ng mga awit. Kabanata 9 at talata 11. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid at mga kaibigan. Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sayon. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Amen po ba, mga kapatid at mga kaibigan? Amen. Ibig pong sabihin, ang nilalaman po ng ating mga pag-aawitan, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang pagpapahayag po ng mga gawa ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid at mga kaibigan? Hindi po pinag-uusapan dito kung ano ang kasarian, kung ano ang katangian, kung ano ang kulay, kung ano po ang kultura, kung alinmang bansa o wika. Ang pinag-uusapan po, mga kapatid at mga kaibigan, sa gawang paghahain ng pag-awit sa Panginoon. Ang ating pong inihahain, ang ating pong ipinapahayag ay ang dakilang gawa ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At sino po iyong inutusan na umawit sa Panginoon? Atin pong basahin muli. Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa Sayon po tumatahan ng Panginoon. Siya po ay tumatahan sa puso at isip ng bawat isa na tumutupad ng kanyang dakilang katwiran. At ang awit po, ang nilalaman po ng ating awit ay ang katwiran ng Panginoon. Hindi po ba't nahayag sa kasaysayan ang katwiran ng Panginoon na siya'y namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay. Amen po ba, mga kapatid at mga kaibigan? Amen. At sa kanyang pagbangon pong maguli, nahayag po ang larawan ng kanyang pagka-Diyos at doon po tayong lahat. Sa katwiran po na yon, doon po tayong lahat isinilang. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya buong kagalakan po nating ipahayag. Paanong si Kristo'y nabuhay na maguli? Umawit po tayo ng may buong kagalakan, mga kapatid at mga kaibigan. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabuhay maguli. Sa kawangisan ng kanyang huling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama, kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon.
pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ang umawi po ng katwiran ng Panginoon ay ang bayan na kanyang hinirang, sapagkat sa kanila siya tunay na tumatahan. Amen. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ipakilala natin ang bayan sa banal na bayang hirang. Umawi po tayo ng may buong kagalakan, mga kapatid at mga kaibigan. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos sa kanyang banal na luklukan, at tayo pong lahat ay patuloy na dumalangin sa Panginoon sa ating gawain sa dakilang araw na ito. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, tunay na nagagalak ang iyong bayan, na magsipaghain ng dakilang mga awitin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat naunawaan namin na sa aming pag-awit, ang dakilang bagay na ginawa mo ang nilalaman ng aming mga awitin. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat isang dakilang bagay ang ipahayag ang iyong mga kagilagilas na gawa, sapagkat sa mga gayong bagay, tunay nga na ikaw ay nalulugod sa iyong banal na luklukan. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat ayon sa ninula ng banal na propeta Isaya, sa pamamagitan niya isinalita mo, Panginoon, na lahat ng pinagtutubos mo ay magbabalik at magsisiparong nag-aawitan sa iyong banal na bayan sa makatwid bagay sa banal na bundok ng Sayon. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ang katuparan ng propesya, kami ang nagsisiawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Kami, Panginoon, ang tunay na kinalulugdan mo sa iyong banal na luklukan. Amen. Ito po, Panginoon, ang aming pagpapasalamat sa iyo, ang aming pagtitiwala sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsabi ng Amen. 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 Month of August year 2017, binabati po namin ng napakadakilang araw ang lahat ng nakakarinig at nakakapanood. Ang payapaan po ay sumaatin at maghari sa ating mga puso't isipan sa panahon ng kawakasan. Bago po ako mag-umpisa at magpahayag ng aking ituturo sa gawa ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan, may mabuting bagay at mabuting balita po tayong mapapakinggan na ang hatid po nito ay kapayapaan at kapanatagan ng ating mga puso't pag-iisip.
sapagkat makikilala po natin na ang sino mang nakakapanood at nakakarinig, tayo pong lahat ang itinayo na banal na iglesia na tinawag ng ating tagapagligtas na bundok ng Sayon. Amen. So, hindi na po bago ang ating napapakinggan sapagkat ang nagpapatibay po sa mga lalaki at babaeng nakakarinig at nakakapanood, may hula po ng mga banal na propeta yung ating napapakinggan. At tayo hong lahat na nakakarinig ang itinatag na bayan ng ating tagapagligtas na may hula ni Propeta Isaias sa aklat ni Propeta Isaias chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. Amen. So, may kabuluhan na po yung ating napapakinggan at may katiyakan na tayo, may kasiguraduhan, may kapayapaan, may kikilalanin tayong gawa ng ating tagapagligtas upang tayo'y mapanatag na. Iginawa po tayo ng patibayan na kikilalanin at aalalahanin at gugunitain po natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat ang lahi ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na mga nagpapatotoo at saksi sa pagkabuhay niya maguli. Kung ito po'y napanood nyo nung nakalipas na selebrasyon na araw ng Sabat, lahat po ng nagsisinod, tayo ho ang lahi ng ating tagapagligtas. Tayo ho ang nagpapatotoo, tayo ang saksi sa pangyayaring natala sa banal na kasulatan, 1000 taon na po ang nakalilipas. Maliwanag po ba sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Amen. Ang hain po sa lahat ng tao sa balat ng lupa, puspos po ang Panginoon Diyos ng pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus. So, hindi na ho tayo malilito, kundi meron hong sasaysayin, na mapapakinggan natin in Book of Habakkuk. Chapter 1, verse 5. Magmasid kayo sa gitna ng mga bansa at tumingin kayo at mamamangha kayo ng kagilagilalas sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga kaarawan na hindi ninyo paniniwalaan bagamat sasaysayin sa inyo. Ano po ang hula na matutupad sa mga mananampalataya na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Ang utos po rito at bilin obserbahan na natin ang nangyayari sa buong bansa. Amen po ba? Amen. At tumingin kayo at mamamangha kayo ng kagilagilalas sapagkat ako'y gumawa ng isang gawain sa inyong mga kaarawan na hindi ninyo paniniwalaan bagamat sasaysayin sa inyo. Gagawa po siya ng kagilagilalas ng isang gawain sa inyong kaarawan. Di po ba ito yung kaarawan natin? Amen. Kaarawan ng bagong Sabat. Huling panahon na, huling oras na, sapagkat huling hain na, huling habili na. Amen po ba? Amen. Na hindi ninyo paniniwalaan bagamat sasaysayin sa inyo. Bakit po hindi natin paniniwalaan na mapapakinggan natin at ipapahayag sa atin? Buhat pa lang po kay Adam, tayo'y nawalay na sa Panginoon Diyos. At sa pamamagitan ni Jesucristo na inihain sa atin na puspos ng pag-ibig, tayo po'y naalipin ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsuway ni Adam. Na ang utos huwag siya kakain ng bunga ng kahoy, napakain siya ng kanyang asawa, napakain siya ni Eva. So, buhat po kay Adam, hanggang sa panahon ng kawakasan, nagsalin-salin lahi ang laman. Naalipin tayo ng kasalanan. Maliwanag mo ba? Amen. Ngayon paniniwalaan natin yung kanyang buktong na anak na isinugo. Sinabi niya na yung kanyang buktong na anak ang kanyang kinalulugdan na ating pakinggan.
Amen po ba? Amen. Siya ho yung pakikinggan natin dahil siya yung ipinako sa krus. Siya yung nagsabi sa kanyang mga alagad na ipapako siya sa krus ng mga makasalanang tao. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, babangon siya sa makasalanang sanlibutan. Di ba ba't yung sinabi niya ang aalalahanin natin at paniniwalaan natin? Makikilala natin yung tunay na Diyos natin, na tagapagligtas natin. May ginawa siya. May sasaysayin na hindi natin paniniwalaan. Bakit to hindi natin paniniwalaan? Nagising na ho tayo sa isang kultura at tradisyon. Naalipin na tayo ng pagsuway, buhat pa lang kay Adam. Ngayon ibinabangon na tayo, ginigising na yung diwa natin upang maunawaan natin at maalala natin at makilala natin yung ating tagapagligtas na siya ang gumawa ng katwiran, nakikilalanin at gugunitain po natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Tayo ho yung itinayo niya, nakikilala at tutupad. Tayo yung magpapatotoo doon sa gawa ng ating tagapagligtas. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Ang layunin niya, puspos siya ng pag-ibig. So lahat nung nagsisunod sa Panginoong Hesukristo, lahat nung kumilala, lahat nung nagtiwala ng tapat at naniwala ng tapat, may inaasahan ho tayo na kung siya pumarito, kung ano yung kanyang larawan, yun ho ang magiging larawan natin. Tayo yung sambahayan niya, tayo yung templo niya, na itinindig niya sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Amen. Wala ho tayo pupuntahan na mga reality na nakikita ng ating mga mata. Sapagkat nagsilitawan na po ang mga kasuklam-suklam at karumal-dumal sa paningin ng Panginoon Diyos sa panahon ng kawakasan. Maging matibay at matatag na po tayo. Siya po ang nagtatanim at siya ang nagpapalago ng kanyang mga pananim. Tayo ho ang kanyang itinanim sa katwiran ng kanyang bugtong na anak na mga nagpapatotoo at saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Ang layunin niya sa lahat ng mga tao, puspususin ang pag-ibig. Walang itinatangi, hindi niya tinitignan ng kasarian, walang diskriminasyon. Welcome ho tayong lahat. Iniimbitahan niya na tayong lahat na mga pagal na tayo, magsipag-aral na tayo, basahin na natin yung banal na kasulatan. At tayo hong lahat, nakikilala at magtitiwala ng tapat, paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas, na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli. Tayo ho ang itinatag niya na matibay na kanyang sambahayan. Tayo ang kanyang templo, tayo ang pinili, minasa, na dakong pahingahan magpakailan-kailan paman. Namamahinga po yung namamahinga yung katwiran na napapakinggan natin sa ating puso't isipan. Hindi nawawalay sa labi natin. Kahit saan tayo pumunta, nananahan sa puso't isip natin yung katwiran ng ating tagapagligtas na nagpapatotoo tayo doon sa gawa ng ating tagapagligtas. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Amen po ba? Amen. So, meron tayong paninindigan na hindi na tayo pupunta sa mga kinagis na natin dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Unawain natin, bulay-bulayin ho natin. Makakalaya na tayo sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang kinagisnan at kinamulatan natin dito sa sanlibutan. Malaya na po tayo. Pakiramdaman po nating mabuti. At may inaasahan tayo, may pag-asa, may pag-ibig, may pananampalataya tayo. Meron ho tayong pinaniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas. Di ho ba ang paniniwala ginawa ng ating tagapagligtas na ipinako siya sa krus? Tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw nagbangon na siya sa makasalanang sanlibutan. Nahayag na yung kanyang larawan na si Espiritu. Nahayag na rin ang larawan ng kanyang ama na Espiritu. Ipinakilala ng bugtong na anak yung kanyang ama na Espiritu na magkalarawan sila, na ang sabi ng anak, ako at ang ama ay iisa. Magkatulad silang Espiritu. Amen po ba? Amen. Lahat ho ng nakakarinig at nakakapanood, meron po tayong tunay
at iisang Diyos na kinikilala na ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. So lahat ng nakakarinig at nakakapanood, nakikilalanin natin, paniniwalaan natin ang tapat, mananatili na tayo dun sa katwiran ng ating tagapagligtas, nagpapatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. May tunay na Diyos tayong kinikilala, may record sa langit. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Tayo ho yung mga mananampalataya, tayo yung mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Mga tapat na iglesia. Hindi na tayo maniniwala pa sa kinagis na natin. Mag-move forward na ho tayo. Tayo ho yung mga manlalakbay, tayo yung mga refugees, tayo yung mga armies of God, tayo yung mga followers of Christ, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Meron tayong napakinggang kung paparito na siya, matatransform tayong kalarawan niya. Amen po ba? Amen. Siya ang gumawa ng spiritual transformation na tutularan natin. Pinagkalooban niya tayo ng spiritual commitment, ng spiritual relation, ng spiritual restoration, ng spiritual obedience, spiritual acceptance, spiritual repentance. Di ba't automatic lahat yan? Sa lahat to na nakakarinig at nakakapanood, alam ko hong napakahirap gawin. Kung tunay man na mahal natin ang Panginoon Diyos, pagsikapan nating kilalanin at tuparin yung kanyang napakadakilang iniuutos sa atin sa panahon ng kawakasan, ang Diyos o pag-ibig. May katiyakan tayo, may kasiguraduhan tayo, may kapanatagan tayo sa mga bagay na napapakinggan natin na kinikilala at pinaniniwalaan natin sa panahon ng kawakasan. Di ba ba't nakagagalak sa isang nakakarinig at nakakapanood na magiging bahagi tayo ng kanyang katawan, magiging bahagi tayo ng kanyang sambayan, magiging bahagi tayo ng kanyang templo? Tutuparin natin yung bilin niya na hindi siya tumatahan sa mga gawa ng kamay ng tao. Hindi siya tumatahan. Sabi niya ang nagsasalita ho ang Panginoon Diyos Hindi siya tumatahan sa mga bagay na nakikita ng ating mata. Ang langit ang kanyang luklukan, ang lupa ang tungtungan ng kanyang mga paa. Ang tahanan niya, yung mga nakakarinig, nakikilala doon sa isinugo niyang buktong na anak, sasaksihan natin. Paniniwalaan natin yung kanyang buktong na anak. Kung ano yung larawan ng buktong na anak, yun din ang magiging larawan ng mga iglesyang nakakapakinig at nakakarinig sa panahon ng kawakasan. Lahat po tayo ipiktado ng pagkakaalipin ng kultura at tradisyon. Ngunit mahabagin ng Diyos. Isinugo niya yung buktong na anak upang tayo'y kupkupin, tayo'y kahabagan, tayo'y kaawaan, tayo'y ampunin, upang huwag tayong mapahamak dito sa sanlibutan. Meron tayong katiyakan na napakinggan natin na kung tayo man nag-iintay at nagbabantay, may napakinggan tayong kasiguraduhan na gawa ng ating tagapagligtas, yung napapakinggan natin na ipinapahayag sa panahon ng kawakasan. Tayo ho ang bahagi ng kanyang banal na bayan na tinawag ng ating tagapagligtas, yung kanyang banal na bayan na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na may katuparan si Propeta Isaias sa mga lalaki at babaeng nakakarinig ng kanyang tinig. Di ho ba't nakagagala? May tunay na Diyos tayo na nakatala sa langit. May isang Diyos tayong kinikilala na kung ano yung larawan ng ating tagapagligtas yun din ang magiging larawan natin sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Di ba ba't nakagagalak sa isang mananampalataya na napapakinggan na natin ang tinig ng ating tagapagligtas na pinapahayag na tao rin akong katulad nyo na naglilingkod sa ating tagapagligtas na ginamit akong kasangkapan na matuwid na ipahayag ko yung kanyang gawa sa panahon ng kawakasan na ang layunin ay pag-ibig. Amen. Wala pong kaipokrituhan yung inyong napapakinggan nakatala sa banal na kasulatan.
Yan ho yung hula ni Propeta Habakuk na magmasid na tayo sa lahat ng bansa at gumawa siya ng kagilagilalas na gawa. Yun hong kagilagilalas na gawa na ibinabalita na mabuting balita na yan ho ang magbibigay sa atin ng kapanatagan at kapayapaan. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Yan ho yung gawa ng ating Panginoon Diyos na isinugo niya yung bugtong na anak na isinasaysay na sa panahon ng kawakasan. Kaya ho, hindi na natin mapaniwalaan nagising tayo sa kultura at tradisyon namula tayo Amen po ba? Amen. At nakalat naman ang napakaraming mangangaral ngayon. Ako'y nagagalak bilang isang dukha na God servant at katiwala ng banal na bayan, ng iglesia ng banal na bundok ng sayo ng Panginoon Diyos. Nagagalak ako sa Panginoon Diyos sapagkat naipakilala ko sa inyo ang bayan ng Panginoon na ipinagayak na ng tahanan sa langit Natupad sa atin yung hula ni Propeta Isaias na ang iglesia ng banal na bundok ng sayon pinaghanda na ng tahanan sa langit Amen po ba? Amen. So lahat ng nagsisunod sa pagbabagong lahi, lahat ng kumilala, lahat ng nagpapatotoo at saksi sa ating tagapagligtas, saksi sa pagkabuhay na maguli, tayo ang bayan niya, lahat ng nagsisunod, tayo lahi ng Panginoong Jesucristo. So ang pamagato natin na pag-aaralan ang banal na bayan na mayroong pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Mga saksi tayo sa pagkabuhay niyang maguli. Yan ho ang team ng ating pag-aaralan. Masusumpungan po natin yan sa aklat ng Korinto. Chapter 13. Sabi po ni Apostol Pablo dito, liham niya sa mga tagu-Korinto, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, tignan nyo, yung sinasabi ni Apostol Pablo kung siya man magsalita ng wika ng mga tao, at ng mga anghel, dadapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Wala akong kabuluhan kung walang pag-ibig. Amen po ba? Amen. So napakadakila ng gawa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas na ang layunin ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Walang diskriminasyon, walang kasariang itinatangi, kundi iniimbitahan na ho tayong lahat na makinig at kung maunawa na natin, paniwalaan po natin yung ating napapakinggan. Yan po yung selyo na nakatatak sa puso't isip ng sinumang mga lalaki at babae na magpapatotoo at sasaksihan natin ang gawa ng ating tagapagligtas. Verse 2, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at malaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, dadapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Amen. So lahat ho ng nakakarinig, tayo ho ang mga iglesia na itinayo sa panahon ng kawakasan, na meron tayong napakadakilang opportunity. Meron tayong tungkulin bilang mga tao na nabubuhay sa mundo. Meron tayong tutuparin, may aalalahanin tayong gawa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na isinubo sa sanlibutan na ang hain ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Sabi ni Apostol Pablo, magsalita man siya, na magsalita kung walang pag-ibig para lang siyang batingaw o tanso na umaalingaw-ngaw. So, nakagagalak po sapagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang hain sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, ang Diyos ay puspos ng pag-ibig. Malaman man ng lahat ng mga ngaral ito ang banal na kasulatan kung walang pag-ibig para lang batingaw na umaalingaw-ngaw. Amen. Amen po ba? Amen. Ang lihim ng pag-ibig na nakapaloob sa hiwaga, nangyari ho yung kababalaghan. Amen po ba? Amen.
Ipinako yung ating tagapagligtas sa cross. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, nagbangon na siya sa mga makasalanang sanlibutan. Siya ho yung walang kapintasan, walang dungis, o kulubot pa man. Ano ho ang larawan ng ating tagapagligtas? Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kinikilala natin siya, pinaniniwalaan natin siya na siya espiritu, walang laman, walang mga buto. Doon ho iginayak ang banal na bayan, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na ipinagayak na ng tahanan sa langit. Mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Yun ho ang layunin niya, pag-ibig. Nakuha niyo ilalim ng pag-ibig, nakapaloob sa hiwaga, mga kapatid at kaibigan. Nangyari po yan libong taon na nakalilipas natala, nasulat, ibinalita. Yan ho ang mabuting balita. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Ang layunin pag-ibig sa lahat ng mga tao, walang itinatangi. Wala hong diskriminasyon. Walang itinatangi. Welcome ho tayong lahat. Nararamdaman niyo yung dukhang mangangaral na ang ipinagkatiwala sa kanyang layunin na ipahayag sa buong mundo na maririnig ng mga tao, ang Diyos pag-ibig. Amen po ba? Amen. Si Apostol Pablo ho ay katiwala ng hiwaga ng ministeryo ng salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Sila hong lahat ng mga alagad ay saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Sila ho ang ginamit na ibalita sa buong sangkatauhan ang gawa ng ating tagapagligtas na ang layunin ay pag-ibig. Wala ho tayong maipagmamalaki dahil ang isinugong bugtong na anak siya ho ang gumawa ng panukalang espiritual. Amen po ba kayo? Amen. Bilang mga tao, tayo ho ay iginawa ng panukalang espiritual upang alalahanin natin yung gawa ng ating tagapagligtas na ang layunin ay pag-ibig. Hindi pinagtatalunan ng pag-ibig sapagkat tayo ay alipin na ng kasalanan. So sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ihahayag na ang layunin ay pag-ibig. Malaya na tayong kikilalanin at paniniwalaan ang gawa ng ating tagapagligtas, na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Malaya na tayong maglalakbay sa sanlibutan. Hinihintay na natin yung kanyang pagparito. Nakatatak na sa puso't isip natin yung kanyang katwiran, na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Yan ho yung ibabalita sa lahat ng bansa, bayan at wika. Yung gawa ng ating tagapagligtas, na saksi tayo at nagpapatotoo sa gawa niya. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Doon ho tayo nilikhang kalarawan niya. Ang banal na bayan, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ay nagdiriwang ng araw ng Sabat. Inaalala natin yung kamatayan on the cross at yung muli niyang pagparito sa panahon ng kawakasan. Amen. Tayo ho ang itinakda niyang mga tagapagmana ng kanyang pangako. Tayo ho ang bagong langit at bagong lupa na nilikha niyang kawangis niya, na ang larawan ng lumikha ay espiritu, walang laman, walang mga buto, na yung kanyang mga nilikha ay nagbabantay na at nag-iintay sa muli niyang pagparito na itinakda niyang tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. Amen. Di ho ba't pag-ibig? Di ho ba't may kasiguraduhan tayo, mga kapatid at mga kaibigan, Amen. na ang pundasyon ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Inihain yung kanyang buktong na anak upang alalahanin at gunitain natin sa panahon ng kawakasan ang kamatayan on the cross at sa pagkabuhay niya maguli. Di ho ba't nakagagalak sa isang mananampalataya na may inaalala tayo na ginawa ng ating tagapagligtas na nagdiriwang tayo ng araw ng Sabat? Amen. Di ho ba't may pinaniniwalaan tayong napakinggan natin na ipinapahayag na yung gawa ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli? Alam niyo yung mga tapat, tatalikuran natin yung kinagis na natin dahil malalaman natin na hindi pala yan ang itinayo ng Panginoon na ipinaganda ng tahanan sa langit.
Ngayon, mararamdaman na natin, i-evaluate na po natin upang hindi na tayo maging alipin pa ng kinamulatan at kinagis na natin. Sa panahon ng kawakasan, makakalaya na po tayo. Napapakinggan na natin ang tinig ng ating tagapagligtas na ipinapahayag na katulad nyo ring tao, na naglilingkod din akong katulad nyo, naghihintay din akong katulad nyo ng katuparan ng lahat ng mga bagay na magaganap sa muli niyang pagparito. Do you read me, people of Zion? Amen. To God be the glory. God is alive in this place. Binigyan ho tayo ng pagsasakripisyuhan nating lahat. Binigyan tayo ng napakadakilang responsibilidad bilang mga tao sa panahon ng kawakasan. Aalalahanin po natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Tayo yung kinalulugdan niya. Tayo yung kanyang pinili at hinirang at tinawag. Na iahayag natin yung tumawag sa atin, kung ano larawan ng tumawag sa atin. Kung gamitin man natin yung 1 Peter chapter 2:9, nakaugnay sa atin yung talata na sinabi niya, na sa lahat ng pinili at tinawag niya, na bayang hinirang, na sarili niyang pag-aari, iahayag natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Di hubat siya espiritu in the third day. Amen. Nakagagalak po sapagkat sa panahon ho ng kawakasan, ang hain ho sa ating lahat ang Diyos ay pag-ibig. Ang banal na bayan na mayroong pag-ibig ng Diyos sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Di mo ba't yung katwiran ng ating tagapagligtas ang aalalahanin natin? Gugunitain natin every seconds, every minute, every hour, every day, every other day, every month, every other month, every year, every other year. Habang tayo'y naglalakbay sa sanlibutan ito, hindi nawawalay sa puso't isip natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. May katiyakan ho tayo, may kasiguraduhan ho tayo, na habang naghihintay tayo, doon niya ho tayo nilikhang kalarawan niya. Tayo ho ang ipinagayat niya ng tahanan sa langit. Obserbahan na ho natin ang nangyayari sa lahat ng bansa sa buong mundo. Mapanganib na ho ang panahon ng kawakasan. Ang sanlibutan ay nakahilig na sa masama. Magsuri na po tayo. I-evaluate na natin. Amen po ba? Yung lahat ng napapanood natin na mga ngaral. Tingnan nyo, may karunungan yung napapakinggan nyo, may pag-ibig. Sino man yung nakakarinig at nakakapanood, nakikilala ng tapat at maniniwala ng tapat, ikaw at ako, ang foundation ng Panginoong Jesucristo. Ikaw at ako, ang umaalala ng kanyang gawa. Di ba't nakagagalak doon sa gumawa na inaalala natin yung ginawa niya? Amen po ba? Amen. Saksi tayo at nagpapatuto sa pagkabuhay niya maguli. Tayo yung itinindig niyang kaharian, na ang pangalan ng kaharian na lumitaw sa bansa ng Pilipinas, Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, na dito dinala yung kaharian, na magkakabunga, ang magiging bunga, mga mananampalataya, mga lalaki at babae. Tayo yung mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ibinigkis tayo ng katotohanan, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. May helmet tayo ng karunungan na napapakinggan, na kinilala at pinaniwalaan ho natin. May bracelet tayo, may panangga tayo sa suligi ng masasama sa sanlibutan. Meron tayong tabak na magkabilay talim. May katwiran tayo ng ating tagapagligtas, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Meron tayong pangyapak na ebanghelyo. Isinamumuhay na natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. Inaalala na natin. Saksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. Meron na tayong iniintay na natupad sa atin, napakinggan natin. May iniintay na tayo na kung siya pumarito, hindi tayo mapapahiyang lahat. Ang layunin ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Nararamdaman nyo ho kung paano tayo
ini-establish kung paano tayo binibigkis ng katotohanan bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Kaya ang bilin, wala tayong pupuntahang mga reality nakikita ng ating mga mata kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita na ipapahayag na yung gawa ng ating tagapagligtas na magpapatotoo na tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli Tayo ang ibinikis ng katotohanan napakinggan natin Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli May katwiran tayong napakinggan ng ating tagapagligtas. Nakilala natin yung ating tagapagligtas na siya ang gumawa ng katwiran na napakinggan natin. Ipinako siya sa krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, nagbangon na siya sa makasalanang sanlibutan. Wala na siyang dungis o kapintasan man o kulubot pa man. Di ba tayo ho ang katuparan doon sa sinasabi sa Ephesians chapter 5 verse 27 na walang dungis at kapintasan yung mga iglesia na nakakarinig, nakikilalanin at paniniwalaan natin ng tapat yung gawa ng ating tagapagligtas na magpapatotoo tayo at saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di ba tayo yung sariling bayan niya na pag-aari? Inihahayag na gawa ng ating tagapagligtas na ang layunin pag-ibig sa lahat ng mga tao sa balat ng lupa. Nationwide, worldwide, walang itinatangi. Di ba? Walang masasaktan sa atin. Bakit to? Hindi sa gawa ng laman natin pinagsisisihan yung nagawa natin sa Panginoon. May sumasakop sa ating batas na umiiral. May gobyerno ang bawat bansa, may estado ang bawat bansa, ang laman ho, saklaw ng batas, ng kautusan, ng estado. Pagdating ho sa espiritual, may gumawa ng espiritual na alituntuning, aalalahanin at tutuparin natin sa panahon ng kawakasan, sasaksihan natin yung gawa ng ating tagapagligtas at magpapatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, may hinihintay tayo na kung siya pumarito, pinangahawakan natin at pinaniniwalaan natin yung sinabi niya, na hindi tayo mapapahiya na kung ano yung larawan niya, yun din ang magiging larawan ng mga naghihintay at nagbabantay ng tapat na sumaksit ng patotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po, amen, sa mga nakakarinig na mga kapatid at kaibigan. Ang layunin sa lahat ng tao ay puspos ng pag-ibig. May inaalala tayong katwiran ng ating tagapagligtas. Di ba may katiyakan sa sino mang nakakarinig, nakakapanood, may katiyakan tayo sa napapanood natin? Mapanganib na ho ang panahon ng kawakasan. Isinugo siya upang tayo ay maging tagapagmana ng kanyang pangako. Tayo ang mga itinakda na meron tayong napakadakilang responsibilidad na tutuparin sa panahon ng kawakasan. May aalalahanin tayo na gawa ng ating tagapagligtas. Di ba ba't meron tayong pinaniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas? Sasaksihan natin yung gawa niya. Gamitin natin yung Hebrews chapter 11 verse 1. Ngayon, ang paniniwala ay kapanatagan ng mga bagay na di natin nakikita. Di ba't ginawa ng tagapagligtas yung mga bagay na di natin nakikita, na pinaniwalaan natin yung gawa niya, na inaalala natin, na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. May kapanatagan tayo, may kapayapaan tayo, na kung siya pumarito. May pinangahawakan tayo na sinabi ng ating tagapagligtas. Inaalala natin yung sinabi niya, na siya ipapako sa krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, in the third day, babangon na siya sa makasalanang sanlibutan. May napakinggan tayo na ipinapangaral na ang Diyos ay pag-ibig. Pinaniwalaan natin yung kanyang bugtong na anak. Meron tayong tunay na Diyos na kinilala na nakatala sa langit, may record sa langit, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na ang kinikilala nating Diyos ay iisa. Amen po ba kayo? At ang banal na bundok ng Sayon na ipinaghandaan ng tahanan sa langit. Mai-evaluate na ho natin kung alin ba yung tunay na relihiyon at tunay na sambahayan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na napapakinggan natin ipinapahayag yung gawa ng ating tagapagligtas, nasasaksihan natin at magpapatotoo tayo doon sa gawa ng ating tagapagligtas. Tayo ho ang tumutupad ng kalooban ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Amen.
Di ho ba't nakagagalak sa isang mananampalataya na ang layunin ay pag-ibig? Kikilalanin natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Kinikilala natin yung layunin ng kanyang Ama. Amen po ba? Amen. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sumasampalataya sa Kanya ay sumasampalataya sa nagsugo sa Kanya. Amen po ba kayo? Amen. Ang kumikilala sa Panginoong Jesucristo, kumikilala sa Kanyang Ama. O di kinikilala natin ang Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos, na iisang Diyos na tunay, na nakatala sa langit. Amen po ba? Sinabi niya na ako at ang aking Ama ay iisa. Magkatulad silang Espiritu. Lahat tunong nakakarinig at maniniwala ng tapat, tayo rin ho ay magiging kalarawan niya sa muli niyang pagparito. The same Spirit din. Amen po ba? Amen. Di ho ba doon nakapaloob ang buhay na walang hanggan? Na maging Espiritu tayo. Kaya inihanda na yung banal na bundok ng Sayon. Lahat to ng nakakarinig at nakakapanood. Ang kaligtasan po ay may paninindigan. Kaya po ano sabi niya sa John chapter 15, ang manatiling tapat sa Panginoong Jesucristo, ano? Ano sabi niya sa John chapter 15, verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Tingnan nyo, tinupad ng Panginoong Jesucristo yung utos ng kanyang Ama. Amen. Tuparin din natin yung utos ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Kilalanin natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na siya ipapako sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. In the third day, babangon siya sa makasalanan ng sanlibutan. Di ho ba sinabi niya sa mga alagad na nagpahayag ng mabuting balita, na saksing lahat ng mga banal na apostol sa pagkabuhay na mag-uli? Di ho ba't sa mga banal na apostol sinabi yung kanyang gagawin? Di ho ba yung utos ng kanyang Ama ginawa ng bugtong na anak eh? Sino naman ho tayo bilang mga tao na nangalat sa sanlibutan na hindi natin gagawin yung gawa ng ating Panginoong Jesucristo? Eh yun ho ang utos ng kanyang Ama na tinupad niya. Amen ho ba? Amen. Kaya ho ang sabi niya, kung tayo'y mananatili sa kanyang salita, mananatili yung salita sa puso't isip natin. Amen ho ba? Amen. Pagdating ko sa 11, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Tignan nyo ho. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo. Sinabi ho ng Panginoong Jesucristo sa kanya mga banal na alagad yung mangyayari sa kanya. Ano sabi niya doon sa mga banal na alagad? Upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo. Di ho ba't nagagalak yung mga banal na apostol doon sa naunawaan nila na tinupad ng ating tagapagligtas? Di ho ba't doon sa mga nakakarinig na mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga nakagagalak din bilang mga mananampalataya at upang inyong kagalakan ay malubos? Di ho ba nakagagalak? Amen. Amen. Kung ano ibinilin sa mga alagad ganon din natin tutuparin yung ibinilin sa mga alagad. Tutularan natin yung ibinilin sa mga alagad. Amen po ba? Sakto, related tayo dun sa bilin sa mga banal na alagad na nalubos ang kagalakan ng mga banal na apostol. Di ho ba nalubos din ang kagalakan natin sa panahon ng kawakasan na yung gawa ng ating tagapagligtas na nagpapatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli puspos ng pag-ibig. Amen ho ba? Amen. Tignan nyo, ang mga bagay nito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Pagdating sa 12, ito ang aking utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Amen. Di ho ba?
Kaya ho, ang banal na bayan ng Panginoon Diyos mayroong pag-ibig sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Tayo ho ang lahi niya. Lahat na nagsisunod sa pagbabagong lahi. Tayo uupo sa luklukan. Unawain natin kung alin yung luklukang inuupuan natin. Di ba yung katwiran ng ating tagapagligtas, yung luklukan na tinutupad natin sa panahon ng kawakasan? Nagpapatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Ang banal na bayan, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, puspos ng pag-ibig, sapagkat ang pundasyon ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon na itinatag ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na mga saksi ang mga iglesia na nangalat sa silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, saksi tayo sa pagkabuhay na magulit, nagpapatotoo tayo sa katwiran ng ating tagapagligtas, di hubat ang pundasyon ay pag-ibig. Amen. Naipahayag natin yung kanyang kalooban, yung kanyang layunin sa buong mundo, na ang banal na bundok ng Sayon pinaghandaan ng tahanan sa langit. Alam nyo ho, iisa lang ho ang banal na bayan na ipinaghandaan ng tahanan sa langit. Yung mga tao, yung mga lalaki, yung mga babae na nakakarinig at kikilalanin at paniniwalaan natin ng tapat, tayo ho yung bayan na yon na ipinaghanda ng tahanan sa langit na tinawag na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Kaya ho sa nakakalipas na videos ng bundok ng Sayon, pina-upload ko po ito, yung banal na kasulatan sa inyong gadget. Kung na-upload na ang mga banal na kasulatan sa inyong gadget, i-write nyo yung bundok ng Sayon. Kung paano sinaksihan natin yung kanyang bugtong na anak na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya mag-uli, tayo ho ang katuparan ng hula ni Propeta Isaias na kanyang bayang hinirang na sariling pag-aari na babalikan niya sa second coming of Jesus. Yun hong katwiran na saksi sa pagkabuhay na maguli, nananahan sa puso't isip ng mga kalalakihan at kababaihan na tapat nating paniniwalaan na magpapatotoo tayo. Tayo ho yung kanyang templo. Hindi ho siya nagtayo ng templo na nakikita ng ating mata. Mapapakinggan natin yung tinig niya, ang layunin ay pag-ibig. Kikilalanin natin yung katwiran niya, saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung templo niya. Na ninasa, pinili niya, na dakong pahingahan, magpakailan-kailan pa man. Awit 132 verse 13 up to 14. Kung paano sinaksihan natin yung kanyang bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan ang layunin ni pag-ibig, sasaksihan din tayo ng Panginoon Diyos. Ipakikita niya sa banal na kasulatan na ang bundok ng Sayon. Makikita nyo sa gadget nyo, i-write nyo yung iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ipakikita lahat dyan yung mga verses. Mula doon sa pagtayo, inilagay patibayan sa Sayon, ang tinig ng tagapagligtas manggagaling sa Sayon, piniling pahingahan dako ang bundok ng Sayon, dyan siya nagising sa bundok ng Sayon. Nakatalaho sa langit ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na ang pundasyon ay pag-ibig. Ang pagpupulong lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, ang pagpupulong ang inaalala natin yung gawa ng ating tagapagligtas Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di hubat doon tayo nagpupulong. Amen. Amen. Ang pagpupulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay, nakatala sa langit. Ano ho ang sabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 22? Dadapwat nangagsilapit na kayo sa bundok ng Sayon na bayan ng Diyos na buhay. Ang bundok ko ng Sayon nakatala sa langit, nakatala ho sa banal na kasulatan, nakatala at nakarehistro sa Security Commission, nakaregister sa access ng YouTube, ng social media, bundok ng Sayon, that is, iisa lang ho yung pangalan. Sa langit, sa banal na kasulatan, sa Security Commission, sa access ng social media, iisa ho ang pangalan. Sino man ho ang kumuha? Ano ho? Marami hong kumukuha ng Sayon Dito nyo lang ho mapapakinggan yan. Year 2017. Tapat
at mabuting katiwala ho ang mapapakinggan nyo na ipinapahayag ang Diyos ay pag-ibig. Nakatala ho sa langit ang bundok ng Sayon, may hula ni Propeta Isaias in Book of Isaiah chapter 4 verse 5. In Book of Psalms 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang bundok ng Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Ano ho ang larawan ng kaluwalhatian nung nakita at naunawaan natin? Di ba ba't Espiritu yung ating tagapagligtas? Amen. Kinikilala natin siya na siya Espiritu. Pinaniniwalaan natin siya na yung ating tagapagligtas siya Espiritu. Amen po ba? Amen. Nangyari ho sa kasaysayan ng banal na kasulatan, 1,000 taon na ang nakalilipas. Kaya ho sa lahat ng nakakarinig at nakakapanood, evaluate nyo po, magsuri na tayo kung alin ba ang tunay na relihiyon na nakatala sa langit. Proud ho ako bilang katiwala at ng banal na bundok ng Sayon. Sige o, pakikuha natin yung mga Bible natin. I-search natin. Ang nakatala hong ipinagandahan ng tahanan sa langit, yung mga mananampalataya. Tayo ho yung covered na ng city ng Panginoon sa langit. Tayo ho yung dwelling city niya. Tayo yung kinalulugdan niyang bayan niya na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Di ba't nakagagalak sa mga nakakapanood at nakakarinig na sasaksihan natin, paniniwalaan natin, magpapatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, nakagagalak. Meron na pala tayong residente sa langit na natupad sa atin yung hula ni Propeta Isaias doon sa 4:5, at ang Panginoon ay lilika sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. Di ba't mapalad tayo sa lahat ng nakakarinig? Participant tayo. Meron na pala tayong pagka-citizenship doon sa langit. Kinilala natin yung buktong na anak, nagpatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ang pagkamamamayan ho pala natin sa langit, gamitin natin yung Pilipos 3:20-21. Di ba't sa atin matutupad yun na mga saksing tapat na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli? Sa iyo at sa akin matutupad, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nagpapatotoo tayo. Bahagi tayo ng kanyang sambayan na tinawag na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Maging tapat po tayo sa Panginoon. Talikuran na natin yung kinagis na natin. Wala ho dyan ang kaligtasan. Nasa tinig ho ang kaligtasan. Amen. Nasa naririnig po natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Magpatotoo man tayo ng magpatotoo sa ating sarili, gumawa man tayo ng gumawa ng mabuti, wala pong kabuluhan. Isa lang po ang mabuti, ang Panginoon Diyos. Kilalanin natin yung buktong na anak, papasok po yung relasyon ng kabutihan na gagawin natin, magpapatotoo tayo sa kanyang buktong na anak. Saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Ano man ang karunungan natin meron sa sanlibutan, magiging balido lang ho yan. Sampalatayanan natin yung buktong na anak na isinugo. Mako-convert tayo kung siya'y paparito na. Tapat natin siyang paniwalaan. Huwag tayong maniwala sa kinagis na natin dito sa mundo. Ito, layunin ng Panginoon ito. Mapapakinggan na yung tinig niya. Ipapahayag na. Saan ho manggagaling? Sa bundok ng Sayon. Manggagaling yung nagtuturo at nagpapahayag ang layunin ni pag-ibig. Amen po ba kayo? Amen. Hindi na ho kayo dapat pang mag-alala sa panahon ng kawakasan. Dahil dito ho manggagaling lahat ang espiritual na konsepto sa bundok ng Sayon. Kaya ho lahat ng iniimbitahan na nakakarinig, hindi ho nawawala ng kabuluhan yung ating pinagtitiisan at pinagsasakripisyuhan sa panahon ng kawakasan. Meron tayong iniintay na buhay na pag-asa na kung siya'y paparito, meron tayong napakinggan na kinilala at pinaniwalaan natin. Saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Kinilala natin siya na Espiritu, yung ating tagapagligtas. May inaasahan tayo na kung siya'y pumarito,
yung may kabulukan, mapapalitan ng walang kabulukan. Amen po ba? Amen. Matutupad sa mga mananampalataya na nag-iintay at nagbabantay, na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas, na kung siya'y pumarito, mawawala tayo sa may kabulukan, mapapalitan ng walang kabulukan. Di ho ba yan yung paniniwala natin na ginawa ng ating tagapagligtas? Saan ho nang galing ang tinig? Sa panahon ng kawakasan, year 2017, month of August, sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Unawain na po nating mabuti, bulay-bulay na po natin. Umihingi po kami ng paumanhin kung malakas man ang tinig, sapagkat ang gadget ho, tutukan lang. Tutukan po yung gadget. Ang gamit ho namin na gadget, cellphone lang. Isang payak na kalagayan, ngunit napakatuwid at napakadalisay na pagpapahayag na napapakinggan nyo, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ho ang pagbati namin kapayapaan maghari na sa ating puso't isipan Ang Diyos ho'y pag-ibig Mapanatag na tayong lahat Mag-move forward na ho tayo, umalis na tayo sa kinagis na natin. Makahapo na ho tayo, mga hirap na tayo. Amen po ba? Amen. Ito ho yung tunay na tinig ng ating tagapagligtas, ipinapahayag ng inyong lingkod, na ang layunin ay pag-ibig. Tingnan nyo, ano sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, chapter 13. Malaman niya man yung hiwaga. Magkaroon man siya ng pagkilala at pananampalataya kung wala siyang pag-ibig. Alam nyo, mamamangha kayo, mga kapatid at mga kaibigan Sa isang payak at dukhang kalagayan na ipahayag namin ang layunin ay pag-ibig, nationwide, worldwide. Di ho ba't nakagagalak sa mga iglesia na nangalap sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Pinipisa na ho tayo sa panahon ng kawakasan bilang mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Meron tayong responsibilidad na aalalahanin natin yung gawa ng ating tagapagligtas na saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli. Siya ho ang gumawa ng napakadakilang halimbawa ng patotoo. Tatandaan ho natin kahit na anong buting patotoo yung gawin natin sa laman, hindi tayo kayang iligtas ng patotoo sa laman Ang maghahatid sa kaligtasan sa atin, yun hong patotoo ng ating tagapagligtas. Sasaksihan natin yung gawa niya. May kinilala tayo at pinaniwalaan. May sinampalatayaanan tayong ginawa ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Amen po ba kayo, people of Zion, na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Amen. Ang inyong lingkod at ang mga manggagawa ng bundok ng Zion, patuloy na dumadaing na sa panahon ng kawakasan ay marinig ng kanyang banal na bayan na nangangailangan na ng kaligtasan. Buksan niya na yung mga puso't pag-iisip ng kanyang banal na bayan na nag-iintay na ng kalayaan sa panahon ng kawakasan. Itanim niya na ng matibay at matatag sa kanyang katwiran na saksi sa pagkabuhay niya maguli na ang Diyos ay puspos ng pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Alam niyo, pagpisan niya sa panahon ng kawakasan sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Kapangyarihan may kapangyarihan, may karunungan. Mananahan sa puso natin yung katwiran ng ating tagapagligtas at nakasulat sa isip natin. Hindi mawawalay sa labi natin. Araw at gabi, inaalala natin siya. Nagtitiis tayo dito, nagbabata tayo na lahat ng hirap at sakripisyo, binabata natin na puspos ng pag-ibig. Alam nyo, napakadakila ho ng gawa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo Isang payak at dukhang kalagayan na ang layunin ay pag-ibig sa lahat ng mga tao sa balat ng lupa. Ang hatid ay kaligtasan nating lahat ito. Ayaw niya tayong mapahamak sa muling pagparito ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Nakapanginginig at nakatatakot po ang magaganap sa panahon ng kawakasan. Iniimbitahan na ho tayong lahat. Inihahanda niya na ang kanyang banal na bayan sa panahon ng kawakasan. Wala naman ho tayong maipagmamapuri. Iisa ho ang gumawa ng panukalang espiritual. Nalalaman ho natin itong lahat, mga kaibigan at mga kapatid,
Nahayago ito sa buong mundo, sa buong lupa. Naiisa ho ang ipinako on the cross, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. In the third day, nagbangon siya sa makasalanang sanlibutan. Natala, nasulat ang mga pangyayari sa mahabang panahon, libong panahon ang nakalilipas. Nasulat sa banal na kasulatan ang gawa ng ating tagapagligtas. Kaya ho walang maipagmamapuri ang sinuman, kundi nahabag siya sa dapat mahabag at naawa siya sa dapat niyang kaawaan. Kinukupkup niya yung dapat kupkupin, inaampun niya yung dapat niyang ampunin, na ang Diyos ay pag-ibig. Magsilapit na po tayo, kilalanin na po natin, paniwalaan na po natin ang gawa ng ating tagapagligtas, na saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Siya ho ang nagtatatak ng patotoo sa bawat lalaki at babae, sa bawat mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, nationwide, worldwide, na ang layunin ay pag-ibig. Siya ho ang nagtatatak ng patotoo na nakatatak sa puso at isip natin, na hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo ng ating tagapagligtas, na nag-iintay na tayo sa muli niyang pagparito. Na lahat to ng nakakarinig at nag-iintay sa muli niyang pagparito, may inaasahan tayo kung ano yung larawan niya, yung din ang magiging larawan natin. Amen po ba kayo? Amen. Sa ano nanggaling ang tinig na napakinggan nyo sa panahon ng kawakasan, month of August, year 2017, sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, na ang tahanan ng Panginoon Diyos ay yung mga lalaki at babae mananahan sa puso't isip natin, at tayo ang ipinaghanda ng tahanan sa langit, ang banal na bundok ng Sayon. Ang layunin ho, sa pamamagitan ng Jesucristo ng ating tagapagligtas, ay puspos ng pag-ibig. Alam nyo ho, ang pag-ibig, binabatang lahat ang sakripisyo at pagtitiis at pag-iintay sa muling pagparito ng anak ng tao. Bagamat dukha at payak na kalagayan, napakadakilang layunin ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na puspos yan ng pag-ibig. Binabatang lahat ang sakripisyo, pinagtitiisan lahat ang mga bagay na ginawa ng ating tagapagligtas na ipapahayag na ang layunin ay pag-ibig. No discrimination, no condemnation, walang kasariang itinatangi ang ililigtas sa atin yung ating mga kaluluwa. Pagdating ho sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4, narinig nyo na ang bundok ng Sayon ay may pag-ibig. Lahat ng sasaksit magpapatotoo, lahi tayo ng tagapagligtas. Tayo ang may foundation na puspos ng pag-ibig ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating kinilala at pinaniwalaan. Amen po ba? Amen. Pagdating ho sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi lumana ang masama, hindi nagagalak sa kaliguan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Makigalak na ho tayo sa katotohanan, mga kapatid at kaibigan. Ang katotohanan ng pag-ibig, yung gawa ng ating tagapagligtas na sasaksihan natin, magpapatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Yan ho yung pag-ibig na inalay sa sanlibutan. Tingnan nyo ho, binabata ang lahat ng sakripisyo. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, mapagpakumbaba, at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Tingnan nyo ho ito sa unawain po nating mabutit bulay-bulayin natin. Magandang loob. Tingnan nyo sa dukhang kalagayan, sa tayak na kalagayan, nagawa namin yung magandang loob sa kapatid, sa kaibigan. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kilalanin natin yung buktong na anak, yan ho yung pangunang utos.
Paniwalaan natin, saksihan natin yung buktong na anak. Tingnan nyo, unawain natin, isang payak at dukhang kalagayan. Ang pag-ibig sa kapwa, naihayag namin. Yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Damahin ho natin. Unawain natin, bulay-bulayin natin. Ang pag-ibig magandang loob Di ba? Paano mo maiibig yung kapwa mo kung hindi ka iibigin ng Panginoon? Di ba nung ibigin tayo ng Panginoon, ipinagkatiwala yung buong pag-aari niya sa atin, ang banal na bundok ng Sayon ay pinagandaan ng tahanan sa langit. Di ba ba't naibig natin ang Panginoon Diyos nung isuming buktong na anak? Naipahayag natin yung pag-ibig natin sa kapwa-tao natin, nationwide, worldwide. Wala hong naging hadlang. Nararamdaman niyo po, mga kapatid at mga kaibigan, na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi pinagtatalunan ng pag-ibig. Ipinapahayag ang pag-ibig. Magandang kalooban. Hindi nananaghili ang pag-ibig. Binabata. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pinagtitiisan, binabata. Dumadalangin, dumadaing sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus araw at gabi. Napipighati, nalulungkot. Minamata, nilalait, nililibak, hinahamak, pinagtatawanan, kinukutya. Ang Diyos ay pag-ibig. Araw at gabi ho, ang mga pioneering ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay dumadaing upang ang kanyang banal na bayan ay gisingin na. Magising na ang diwa na natutulog. Maunawaan na natin yung ating napapakinggan. Iisa lang ho ang panggagalingan ng katiyakan at kasiguraduhan ng kaligtasan natin. May tagapamagitan sa ating kasalanan. May maghahatid sa atin. Ang Panginoong Jesucristo. Ihahatid tayo ng walang dungis at kapintasan kagaya niya. Na siya'y walang dungis at kapintasan o kulubot man. Ihahatid din tayong lahat na katulad niya na walang dungis at kapintasan. Kaya ho babatahin natin lahat sa pag-iintay. Magtitiis tayo at maghihintay at magbabantay sa muli niyang pagparito na hindi nananaghili kundi pinapahayag na mayroong kalayaan ng pag-ibig. Di ba nakagagalak? Isang payak at dukhang mangangaral. Mabuti at tapat na katiwala nang gumirang at tumawag ay ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na kuskus ng pag-ibig. Hindi ho pinagtatalunan ang pag-ibig. Binabata ang pag-ibig. Pinagtitiisan lahat. Kung ang Panginoong Jesucristo'y nagtiis ng matinding sakripisyo at paghihirap upang tubusin ang kanyang banal na bayan sa panahon ng kawakasan, how much more, kapatid at kaibigan, nagbata yung ating tagapagligtas, magbata rin tayo sa panahon ng kawakasan na ang Diyos ay puspos ng pag-ibig. Kilalanin natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. May kapangyarihang magpatalimaho yung kanyang salita, yung kanyang katwiran, nasasaksihan natin. Siya ho ang gumigising sa panahon ng kawakasan sa kanyang mga nangalat na mga iglesia. Siya nagpipisan. Ang Panginoon Diyos ho ang nag-iipon sa atin. Siya ho ang nagtayo. Isinuwi buktong na anak, iginawa tayo ng patibayan upang muling itindig ang Sayon na dating nabuwal ang Sayon. Nagbata siya na matinding sakripisyo at pagdurusa on the cross na ang hain ay pag-ibig. Wow, nakagagalak naman ang pagkakahirang sa akin ni Lord God. In the name of Jesus, in the resurrection, ang layunin ay pag-ibig. Di ba? Isang payak na kalagayan, nationwide, worldwide. Pinahayag ko ang layunin, pag-ibig. Binabata ng inyong lingkod ang pag-ibig, ipinapahayag ang pag-ibig nationwide, worldwide, na walang itinatangi. Nakagagalak kung tungkulin ito. Sa lahat to ng nakakarinig at naghihintay at nagbabantay na kumikilala at naniniwala
Alam nyo, binigyan na tayo ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin eh. Hindi tayo mapapahiyang lahat eh. Kung ano yung larawan niya, yun din ang larawan ng mga nag-iintay at nagbabantay na may kasiguraduhan tayo sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Wala ho tayong madadamang kaipokrituhan na kundi purong-purong kasaysayan na ginawa ng ating tagapagligtas ang napapakinggan natin. Purong tinapay ng buhay. Ito ho yung pagkain espiritual na alalahanin natin sa panahon ng kawakasan at Diyos ay pag-ibig. Damahin ho natin, evaluate natin, bulay-bulayin natin. Ang inyong lingkod dukaho Hindi ho na naghili, binabatang magandang kalooban ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ang pag-ibig nationwide, worldwide, upang sino mang lalaki at babaeng makarinig. Pinalalaya na ho tayo sa pagkakaalipin na walang kabuluhan kinagis na natin dito sa mundo. Maging matibay at matatag na ho tayo. Ang kaligtasan ho'y may paninindigan Mananatili tayong tapat doon sa katwiran ng ating tagapagligtas. Kaya ho may isasaysay sa hula ni Propeta Habakuk na hindi natin paniniwalaan yung kagilagilalas Bakit to? Nagising na tayong lahat dito sa tradisyon at kultura sa mundo Hindi na ho bago ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Wala pa ho tayo dito sa mundo. Hula na ng mga banal na propeta ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. 1000 taon na nakalilipas. Mapalad ho tayong lahat ngayon ng mga pinili at hinirang na kanyang bayang sariling pag-aari sapagkat tayo ang pinagkalooban na makaalam at makaunawa na tayo ho pala ang kanyang banal na bayan, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Di ba ba't nakagagalak sa mga nakakarinig na mga kalalakihan at kababaihan na sa pag-anib natin, sa pagiging participant natin, sangkap tayo ng kanyang katawan, sangkap tayo ng kanyang templo, sangkap tayo ng kanyang sambahayan, na ang ulo ay yung ating tagapagligtas, siya yung karunungan na gumawa ng panukalang espiritual na napakinggan at kikilalanin natin at tutuparin natin, magpapatotoo tayo at sasaksihan natin na ang Diyos ay pag-ibig, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di ho ba't meron tayong napakadakilang napakinggan, mga kapatid at kaibigan, na ang Diyos ay pag-ibig. Amen. I-claim natin yung mga nababasa natin sa banal na kasulatan. Nakarelated sa atin Dahil tayo yung participant ng katwiran ng ating tagapagligtas na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Nakarelated sa atin yung katwiran niya dahil kinilala natin siya na siya espiritu, saksi niya tayo. Tayo yung participant ng bundok ng Sayon. Nakarelated, karapat dapat sa atin yung katwiran ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Iminumulat niya tayo sa panahon ng kawakasan. Siya ho ang nagbubukas ng unawa sa lahat ng mga lalaki at babaeng nakakarinig ng kanyang tinig. Nakagagalak po na mapakinggan natin nationwide, worldwide, na ang layunin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, na sasaksihan natin yung ating tagapagligtas, kikilalanin natin siya, na siya tunay na Diyos, na nakatala sa langit, na may kinikilala tayong iisang Diyos na tunay, na ang kinikilala nating tunay na Diyos ay Espiritu, at ang kumikilala rin sa muli niyang pagparito, may iniintay tayo na matatransform tayong katulad niya, na magiging Espiritu na rin tayo in the second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Yan ho yung halimbawang ginawa niya, natutularan natin yung ibinalita ng mga banal na apostol na natupad ang hula ng mga banal na propeta sa panahon ng kawakasan. Ang mission ho Book of Acts chapter 28 verse 31, ipinapangaral na ang katwiran ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na ginawa ng ating tagapagligtas. Di ho ba't nakatali doon sa talata na mission ng bundok ng Sayon? Amen. Nakasentro tayo doon sa pag-aaralan natin sa gawa ng ating tagapagligtas. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Tignan nyo ito. Sa isang payak at dukhang kalagayan mararamdaman nyo na
Walang pananaghili ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Nararamdaman nyo? Hindi nagmamapuri ang pag-ibig, kundi binabata ang pag-ibig sa lahat ng sakripisyo at hirap. Hindi pinagtatalunan ng pag-ibig. Pagtatalunan pa ba pag-ibig? Wala na nga tayong relasyon. Buhat kay Adam, pagtatalunan pa ba natin? Inihain na nga yung bugtong na anak upang kilalanin natin at paniwalaan natin upang hindi na tayo mapahamak. Amen po ba? Kaya ang sambahayan ng bundok ng Sayon, pagdating sa Timothy chapter 3 verse 16, ang sambahayan walang pagtatalo Iisa espiritu natin kinikilalang lahat, saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Di ba't napaka dakila ng kagayakan ng sambahayan ng bundok ng Sayon? Napakadakila ng preparasyon, wala tayong pagtatalunan, ang Diyos ay pag-ibig. Mag-ibigan tayong lahat. Ibalita natin at saksihan natin ang gawa ng ating tagapagligtas. Saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Ibahagi natin sa kapwa tao natin, nagawa natin yung sinabi niya na ibigin ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa ang Panginoon Diyos. Yung pangalawang utos, ibigin natin yung ating kapwa na gaya rin ang ating sarili. Di ba't nagawa natin? Amen. Maiibig din natin yung kapwa natin, ibalita natin yung ating napakinggan, binibigyan natin ng karangalan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ibabalita natin, saksihan natin at magpatotoo sa pagkabuhay na mag-uli. Participant tayo ng banal na bundok ng Sayon. Sino ang nagtayo? Di ba't yung ating tagapagligtas na kinilala natin, nagpatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Di ba tayo siya ang nagtayo sa ating lahat? Ibinabalita natin yung napakinggan natin sa kapwa natin, isinishare natin. Di ba't yan sa kapurihan ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. Wala tayong espiritu ng pananaghili. Tinapakan natin yung espiritu ni Satan sa ating talampakan sa pamamagitan ng katuwiran ng ating tagapagligtas. Amen po ba kayo? Amen. So, wala siya kapangyarihan na magulo pa tayo. Di ba't nagawa natin na pagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo ang prinsipe ng kasamaan. Ngayon, isa lang ang magtatagumpay na matibay at matatag, na mananatili, na mag-iintay sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo. Yun nagtatag sa atin. Yun tumawag sa atin na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, yung ating tagapagligtas. Sa pagparito niya, ano pangalan ng babalikan niya, na itinayo niyang banal na bayan na sarili niyang pag-aari. Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Kaya bago ko magsimula ng pagpapahayag, ang Diyos ay pag-ibig. Ito'y napakadakila at napakabuting balita na. Sa kauna-unahan at kahuli-hulihang panahon, sa huling panahon, ngayon nyo lang maririnig itong Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na hindi na bago Nakatala sa langit, nakatala sa Security Commission, nakatala sa banal na kasulatan. Alam nyo, marami nangaagaw ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Kumustahin nyo kung ano ang pangalan ng relihiyon na nakatala sa Security Commission. At kumustahin nyo sila kung gano'n na sila katagal na nakatayong relihiyon dito sa balat ng lupa. Ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, wala pa ho tayo sa mundo, nakatayo na ito dito sa banal na kasulatan. Hula na ho ito. At ang bundok ng Sayon, yun ho mga mananampalataya, nakikilala sa ating tagapagligtas na saksit nagpatotoo sa pagkabuhay na mag-uli. Bago ako mag-umpisa, kaya ho ako'y nagagalak sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ipinagkatiwala niya sa amin yung pangalan ng bayan na ipinaghanda ng tahanan sa langit, ang bundok ng Sayon. Kaya ho ang labanan, ang digmaang espiritual, social media. Ito ho, ang Diyos ay pag-ibig. Dito ho, manggagaling ang kahayagan ng pag-ibig sa bundok ng Sayon. At antipan ho, gagamitin ng mga iglesia na magiging bahagi ng katawan at templo ng Panginoong Jesucristo. Tayo sambahayan. Hindi ho tayo mapapahiyang lahat. Sino ho ang nagsabi? Ang Panginoong Jesucristo.
Amen po ba kayo? Amen. In 1 Peter chapter 2, verse 6, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Ano ho ang nilalaman ng kasulatan? Ng banal na kasulatan? Eto ho, narito, aking inilagay sa sayon ang isang batong panulok na pangulo, hirang, mahalaga, at ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Di ang nilalaman ho pala ng banal na kasulatan ilalagay sa sayon, ano? Amen. Ang batong panulok. Sino ho may batong panulok na maraming napison? Di ho ba ang Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas? Amen. Hindi tayo tisod sa ginawa niya. Amen po ba? Amen. Ang layunin, pag-ibig. Binabatang lahat ng mananampalataya ang pag-ibig. Mayroon ho tayong pag-ibig na ginawa ng ating tagapagligtas. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Sinampalatayanan natin siya, kinilala natin. Saksi tayo nagpatotoo sa pagkabuhay na maguli. May espiritu ng kagalingan. May espiritu ng pagkaunawa sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Nagtitiis tayo. Nagpipigil tayo sa sarili natin. Amen po ba? Amen. Nagpipigil tayo sa mga ibang nakakalat ditong mga pinanggalingan natin, na kinamulatan natin, na huwag na tayong mahawa. Amen po ba? Mabuti kalooban natin sa kapwa-tao natin, na ipahayag natin ang layunin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, na ang Diyos natin ay puspos ng pag-ibig. Pinahayag natin yung gawa ng ating tagapagligtas, na ipinako siya sa cross, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, nagbago na siya sa makasalanan ng sanlibutan. May katwiran na tayo ng ating tagapagligtas na nakaselyo sa puso't isip natin. Nagpapatotoo na tayo, saksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. O yan yung mabuting kalooban sa kapatid sa kapatid. Meron na tayong ipinamumuhay na kabanalan sa kabanalan. May katwiran na tayong inaalala. May responsibilidad na tayong naunawaan na tinutupad natin yung katwiran ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. O may pag-ibig na tayo, napakadakila. Ang pag-ibig ay walang itinatami. Walang diskriminasyon. Amen po ba? Amen. O nakita nyo, naunawaan po natin, bulay-bulayin natin, walang naging hadlang sa layunin ng Panginoon Diyos na binabata natin na puspusya ng pag-ibig. Tingnan nyo, dukha ho yung pinanggalingan, no? Nung napapakinggan nyo. Kaya ho dito suriin ho natin, bulay-bulayin natin sa sino mang nakakarinig at nakakapanood. Mamamangha kayo, isang dukha at payak na kalagayan, pinagkalooban ng buong kagayakan ng tahanan ng Panginoon Diyos sa langit na ipinaghanda na. Ipinakilala na yung bundok ng sayo na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Na may record sa langit na tunay at iisang Diyos lang ang kinikilala natin na nakarecord sa langit. Nakarecord sa langit ang bundok ng sayon. Nakarecord sa Security Commission ang bundok ng sayon. Nakarecord sa access ng YouTube ang bundok ng sayon. Nakarecord sa banal na kasulatan ng bundok ng sayon. Marahil sa panahon ng kawakasan, marami nang nalilito. Alam nyo kung saan gagamitin ang banal na kasulatan? Sa sayon. Amen. Yun ho mga iglesia. Tayo ho ang mga participant. Tayo ho ang sayon. First Corinthians chapter 13 verse 5. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi nayayamot. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ho ay mabuti. Di mo ba't kaya mabuti isinubi buktong na anak upang igawa tayo ng patibayang espiritual, tabernakulong espiritual, alalahanin natin yung buktong na anak na isinubo sa atin. Di mo ba't ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos lang ang mabuti? Tuparin ho natin, alalahanin natin, nagawa natin yung ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? O di mabuti tayo sa paningin ng Panginoon Diyos. Matuwid tayo sa paningin niya, kagaya ni Noe. Sumakay sa daong, hindi ho napahamak. Saan sumatsyad? Sa bundok ng Ararat.
Yung kamag-anak ni Abraham, ipinanalangin ni Abraham si Lot, saan naligtas si Lot? Sa bundok ng Sowar. Yung kanyang bayan, inalis niya sa pagkakaalipin ng Ehipto, saan dinala? Sa bundok ng Sinai. Yung mga tagapagmana ng pangako sa panahon ng kawakasan, saan ho pinapupuntang mag-aawitan at magpapasalamat sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kinilala at pinaniwalaan natin at sinaksihan natin na saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Saan ho iniuutos na pumunta tayo? Sa bundok ng Sayon. Amen. Dahil ikaw at ako, kapatid at kaibigan, ang bahagi ng bundok ng Sayon. Ang Diyos ho ay pag-ibig. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Tignan niyo ho yung mga tinatawag ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sino man yung makarinig ng katotohanan, nakikigalak tayo sa katotohanan na gawa ng ating tagapagligtas, ng ating manunubos. Nasaksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli. Kinikilala natin siya na siya espiritu, walang laman, walang mga buto. Dahil lahat din ng kumikilala at sumasampalataya, may inaasahan tayo na kung ano yung larawan niya, yun din ang magiging larawan natin. Amen po ba? Amen. Di ho ba't nagkaroon ng spiritual transformation yung ating tagapagligtas in the third day? Amen. Di ho ba't tayo rin na mga nag-iintay at nagbabantay tatanggapin din natin yung pangako na yon na lahat ng dinatna ng katwiran sa panahon ng kawakasan sa muling pagparito mababago tayo at magiging kalarawan niya tayo. Amen po ba kayo? Di ho ba't may katiyakan? May kasiguraduhan tayong napakinggan ang Diyos ay pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Mababangaho kayo sa isang payak at dukhang kalagayan napakatuwid, napakadalisay, nakatotohanang napapakinggan natin sa panahon ng kawakasan. At bago ko magpahayag pinakilala ko sa inyo yung tahanan na ipinaghanda ng Panginoon Diyos sa langit yung lahat ng kikilala sa buktong na anak at magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Ikaw at ako yun, kapatid at kaibigan Di ho ba't nakagagalak sa isang tagapangaral ipakilala ko sa inyo yung pangalan ng kaharian na dinala dito sa bansang Pilipinas. Natupad dito ang hula ni Propeta Isaias pagdating dun sa Book of Isaiah chapter 24 verse 15. Sa pulo ng mga dagat hinahati ng 7,100 mahigit. Dito dinala yung kaharian na magkakabunga yung kaharian na magiging bungay yung lahat ng sasaksit magpapatotoo sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siya yung panganay sa mga patay. Di tayo, mga buhay na rin, hindi na tayo patay. Amen po ba? Amen. Buhay sa katotohanan, patay sa kasalanan, ang kanyang banal na bayan. Amen. Pagdating sa verse 7, lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis. Yan ho ang mga mananampalataya, mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga na meron tayong pagtitiisan, may inaasahan tayo na kung siya pumarito, magiging kalarawan niya tayo doon sa pinagtitiisan natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Di ba't nakagagalak bilang manlalakbay habang naglalakbay tayo, may inaasahan tayo na kung siya man ay pumarito, magiging kalarawan niya tayo. Amen. Amen po ba? May paniniwala tayo. Amen. Natupad sa atin yung Hebrews 11 verse 1. Ngayon, kung mapakinggan na natin, paniwalaan na ho natin. Month of August, year 2017. Ang katunayan ng mga bagay na di natin nakikita. May pinaniwalaan tayo at napakinggan natin na hindi natin nakikita sa pag-iintay natin kung ano yung larawan niya, yun ang magiging larawan natin. May pinaniwalaan tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. O may faith tayo ngayon, year 2017. Nangyari ho, ginawa nung ating tagapagligtas na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Saan ho nanggaling yung tinig? Sa bundok ng Sayon ay pinaganda ng tahanan sa langit. Ang kaligtasan, magtitiis tayo, magbabata tayo ng matinding sacrifice. Ang katumbas naman ng pagtitiisan natin buhay na walang hanggan, wala ng kamatayan.
Wala na tayong pangalawang kamatayan pa. Lahat ng ipinanganak sa pagkabuhay na maguli. Tignan nyo, yung pagsilang sa pagkabuhay na maguli. Yung pagiging taong bago sa pagkabuhay na maguli. Ang bundok po ng Sayon na nagsiselebrasyon ng araw ng Sabat, mga taong bago na, mga isinilang na ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Mananampalataya na ho, mga taong bago na sa espiritual na pagiging lahi. Amen po ba? Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kaya ho sabi ng Panginoon hindi nangangailangan ng kasama yung banal na kasulatan Ang pag-ibig hindi nangangailangan ng kasama. Amen po ba? Sabi dito, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Hindi nagkukulang ang Panginoon Diyos sa atin. Amen. Kaya hindi kailangan ng ibang libro ng Panginoon Diyos. Siya gumawa ng tipan Amen po ba? Amen. Ang layunin ay pag-ibig. Kahit maging ang mga hula ay nangatatapos, maging ang wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Ngunit ang pag-ibig ay nananatili magpakailan-kailan paman. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, ang hula ay natatapos, maging ang wika ay titigil, maging ang kaalaman ay mawawala. Ang kaalaman ng sanlibutan ay mawawala. Ang wika ay mawawala. Ang hulay natatapos. Ang hulay natutupad sa iyo at sa akin. Ang Diyos ay pag-ibig. Kapatid, kaibigan, ikaw at ako, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na mayroong napakadakilang opportunity na tutuparin at aalalahanin sa panahon ng kawakasan na ang Diyos ay pag-ibig. Kilalanin po natin, paniwalaan po natin, saksihan natin, at magpatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Meron po tayong katiyakan, may kasiguraduhan tayo sa pag-iintay natin at paglalakbay natin sa sanlibutan na bahagi tayo ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon na ang Diyos natin ay puspos ng pag-ibig. Tayong lahat ay itinayo na puspos ng pag-ibig. Congratulations, people of Sayon. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakarinig ng tinig ng ating tagapagligtas, sapagkat lahat ng sasampalataya, tayo po ang itinayo niya na puspos ng pag-ibig. Congratulations, people of Sayon. Amen, amen, and amen. Hallelujah! Purihin ng Panginoon ang pag-ibig ng Diyos na sumasa kanyang bayan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Sa lahat po ng bahagi ng bayan ng ating Panginoon, magmula sa pinakapunong tagapangasiwa sa ating Panginoon hanggang sa kaliit-liit ang bahagi ng kanyang bayan, isang kagalakan na ating maunawaan na ang dakilang pag-ibig ng Panginoon ay sumasa ating lahat. Kung kaya't mga kapatid at mga kaibigan, natupad po natin ang dakilang utos na nang ibigin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ang ikalawang utos na ibigin natin ang ating mga kapatid at mga kaibigan, ito ang dakilang pag-ibig ng Panginoon na mahayag kung papaanong ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa ating kasalanan at muling nagbangon sa ikatlong araw upang irehag sa ating lahat ang dakilang larawan ng kanyang pagka-Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, kung kaya't bahagi ng ating pag-aawitan ay ipahayag ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, kaya tayo patuloy na magpuri, magpasalamat sa Panginoon at tayo maghain ng mga dakilang awitin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kanyang banal na pangalan. Umawit po tayong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Umawit po tayo ng may buong kagalakan mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever.
Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Purihin ng Panginoon at tayo ay patuloy na dumalangin. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, na puspos ng kahabagan at pag-ibig sa iyong bayan. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, O banal na Panginoon na sumasa aming lahat sa iyong dakilang bayan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy na pinagtitibay mo ang aming mga puso na sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan. Ang pag-ibig mo na sumasa iyong bayan ay patuloy na nahayag sa lahat ng tao, sa lahat ng dako ng daigdig. Amen. Na ito lamang, Panginoon, ang dakilang bagay na marapat na sumaaming lahat upang kami ay patuloy mong kalugdan sa iyong banal na luklukan. Amen. Salamat po, Panginoon, na ang pag-ibig na sumasa amin na nagmumula sa iyo ay ang pag-ibig na aming ipinapahayag sa aming mga kapwa, saan man sila naroon, anuman ang kalagayan, anuman ang kanilang kulay, anuman ang kanilang pinagmulan, anuman ang kanilang lahi. Isang dakilang pag-ibig na nag-uugnay sa amin bawat isa ay ang pag-ibig na ihayag ang dakilang gawa mo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi nalulumbay ang aming mga puso. Kami may buong kagalakang naglilingkod sa iyo, sapagkat kami ay mayroong dakilang pananampalataya at may dakilang pag-asa at lalo't higit sa lahat, ang dakilang pag-ibig mo na sumasa Amen. amin Thank you, Lord. ay mananatili magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po, Panginoon, ang iyong bayan ay patuloy na naglalagak ng buong pagtitiwala na sa gitna ng paghahayag ng iyong katwiran, ito'y marinig ng lahat ng mga tao na nananahan sa ibabaw ng lupa upang sila'y maging bahagi ng iyong dakilang bayan na naghihintay sa muling pagparito ng iyong bugtong na anak sa makatwid bagay ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Isang lalong dakilang pag-ibig, isang lalong dakilang pagpapahayag, sapagkat ang pag-ibig na aming inihahayag, Panginoon, wala nang mas dadakila pa nang ang Panginoon ay ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang dakilang bayan. Amen. Panginoon, Hallelujah. sumayo Thank you, ang Lord. lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na aming sinampalatayanan. Ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay ang aming taing at samo sa iyo at ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsabi ng Amen. 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 Glory. Hallelujah.